Nakakita ka na ba nito? Kapag ikaw ay nagdadialysis, o kaya meron kang kasabay na nagdadialysis na may kaparehong kaso dito sa video. Namumula, lumalaki, masakit kapag hinahawakan, at makintab. Meron pa nga, parang puputok na raw yung pakiramdam nila. So, ano kaya ito? Tara, pag-usapan natin sa video na ito. Hi everyone, JM here, isang dialysis nurse from the National Kidney and Transplant Institute. Welcome sa panibagong episode ng ating info vlog. And for today's info vlog ay pag-usapan natin kung ano ba yung nangyayari doon sa short clip o video na pinanood ko sa inyo kanina. Ang tawag sa nakita nyo sa video kanina ay pseudoaneurysm na maaaring mangyari sa inyong AV fistula or AV graft. Ang pseudoaneurysm ay tumutukoy sa pagbulge o paglobo ng blood vessel sa loob ng ating katawan, partikular na sa part ng artery. Marami ng klase ng aneurysm na pwedeng mangyari sa katawan na atin, pero gusto ko sumentro itong usapan natin sa fistula or graft since yun naman yung forte ko, dialysis. So, tara, pag-usapan na natin. Ayon sa National Institute of Health, merong 5 pangunahing causes o dahilan kung bakit nagkakaroon ng pseudoaneurysm sa AV fistula at AV graft. Okay, number 1 sa mga causes, yung paulit-ulit na pagtusok sa fistula doon sa same spot. So, kapag paulit-ulit kasi natin pinutusok yung fistula sa same spot, so ang tendency kasi, pwedeng humina yung blood vessel, yung wall. So, ito yung tinatawag natin sa madaling salita na parang nalolost thread siya. So, minsan, pag makikita mo sa fistula ng patient, may mga kulay puti. So, yung mga puti na yun, so yun yung mga maninipis na. So, that means na paulit-ulit na tinutusok yung spot na yun. And kapag nangyari yun, chances ay maglilik yung blood. At yun yung pwede maging cause ng pseudoaneurysm. Number 2 is the vascular trauma. So, when we say vascular trauma, kumbaga pwede mo siyang makuha kapag during participations mo sa sports or accidenting tumama yung fistula mo sa, kunyari sa lamesa or nabangga. So, yun. Pwedeng yun yung maging cause ng vascular trauma. And pwede na siyang maging contributory factor para magkaroon ng pseudoaneurysm, yung AV fistula or yung graft. Okay, pangatlong cause is infection. So, if there's infection dun sa AV fistula or AV graft, it can actually weakens the wall or pahinain niya yung blood vessel. And kapag mahina yung blood vessel, of course, mas madali na siyang ma-damage. So, again, babalik tayo doon. Kapag weak na siya, madali na siya ma-damage. So, tendency, malolost din siya. So, hindi pwede mag-leak yung blood, pseudoaneurysm ulit. Okay, fourth is the vascular intervention. So, whether is it therapeutic or diagnostic. Usually, nangyayari to kapag yung fistula ng patient is nag-undergo ng mga repairs. So, usually mga embolization. So, pag ni-repair kasi yan, nilalagay niya ng mga pwedeng glues or pwedeng isuture. So, of course, pwede rin ito mag-cause ng trauma. So, another factor para mag-contribute dun sa pseudoaneurysm ng access ng patient. Panghuli ay ang intravenous drug use. When we say intravenous drug use, usually pag nagbibigay tayo ng gamot sa patient and ang ginagamit kasi natin is yung access niya, whether is at AV fistula or AV graft. So, yun yung 5 common causes kung bakit nagkakaroon ng pseudoaneurysm. That's all for today. Maraming salamat sa panonood at sa pakikinig. Maraming salamat po. Bye!